since ang purpose talaga ng customer persona sa amin is para sa pagsusulat namin ng ad copy tsaka sa targeting namin, ina-identify din namin ano ba yung pain points ng mga to. Ah, Bakit sila magsa-sign up, 'di ba? Anong pain points ang sinosolve ng service for them? Ayan. So, ito yung pain points para dito sa particular business na to. Meron silang limited time to attend physical guitar lesson because this particular business is offering online music lesson or online guitar lesson. So, what it solves is yung limited time nung target audience. Nag-attempt na sila on their own, pero since hindi structured, most likely nag-YouTube na sila, hindi structured, hindi sila natuto. Yan. Or they wanna learn a specific songs. Yan yung pain points na sinusolve. So, pag gumawa kami ng ad copy niyan, medyo iikot siya dyan. Tapos, kung alam mo yung pain points nila, syempre dapat alam mo yung goal nila, di ba? Kasi gagawin mo yan ng story from their pain points hanggang dun sa goal nila. Paano nila ma-achieve yung goal through dun sa service na ino-offer mo or whatever dun sa service or product na ino-offer mo. So for this one, ang goal nila para ma-play nila yung favorite song nila sa guitar. Yan, isang common goal yan. Para ma-improve din nila yung kanilang guitar skills. Sagutin din natin pala. Yung isa pa, kulang ng isa to. Sabi, limited time offer eh. Meron silang limited time. So, most likely, gusto nila din ng something na mag-fit sa schedule nila. And, tapos, since this is online lesson, isa sa pa nga yung importanteng malaman, gaano ba ka-tech savvy itong mga to? Marunong bang mag-Zoom to? Marunong bang mag-online to? Kaya, importante din para sa amin ang tech savviness for this particular business. Yan. So, meron silang moderate to high at gumagamit sila ng smartphone. So, most likely, marunong sila. Kasi, even if they have lahat ng to, hindi sila marunong mag-online. Medyo, hindi sila hindi sila magsa-sign up. Tama. Yeah. Okay. Tapos, ito tinatanong namin to sa lahat ng client namin. Parang ito yung differentiator ng business. The name of the client is M. Dantes. So, and the name of the business is M. Dantes. So, say for example, if this is a different client, we would ask them, why you? Bakit ikaw pipiliin nila compared to your competitors, di ba? What makes you different from your competitor? So, for M. Dantes, she was able to answer this. So, ito yung differentiator. Yung kanilang structured lessons, yung mga teachers nila, they're very proud of their teachers, yung flexibility, yung affordability, and yung safe space. Yan. So, now that alam natin lahat to, no? So, pag nagsulat ka niyan ng ad copy, hindi ka manghuhula. Alam mo anong ad copy yung susulat mo kasi meron kang pinapatama, meron kang sinosolve na pain points, meron kang goal na i-address, meron kang sasabihin, why? Bakit ikaw? Which is, yun yung mga tanong ko dun sa mga previous lessons natin, di ba? Bakit hindi muna technical? Bakit dun muna tayo sa dun sa mga foundational work? Basic lang to nakikita ninyo. Pero sa ibang mga clients namin, iba din yung format, yung customer persona, pinifit namin, depende sa mga client namin. So sa course material, makukuha ninyo to, and then magbibigay pa kami ng isa pang type ng customer persona template, which is para dun sa mga businesses that are, say for example, real estate, yung generic na magagamit ninyo sa mga ibang businesses. Nice. And, okay, so move tayo sa next lesson. Kita tayo sa next lesson. We're in. Sa next lesson naman, yung customer journey. Ito na yung pag-uusapan natin, yung medyo madugo yung customer journey. Alright.